Hello mga ka-farming. So ito yung ginawa ko sa mga rootstock ko para mas mapadami natin yung mapabuhay nating mga grapes cuttings. At the same time, makakagawa tayo ng rootstock na matibay. So ito yung patawba. Bali, ginawa ko dito, air laying. Minarcoat ko siya, mark-coated. So ito, 1 month and 5 days pa lang po. So, ang katawba na to kasi ginagawa natin rootstock ang katawba para makakadugtong tayo ng ibang variety. So yung katawba kasi napakagandang rootstock yan. Napaka-mabilis, mabuhay, at saka matibay sa tubig. So ang rootstock dapat natin katawba. So puputulin ko to ngayon at itatanim ko. Isubukan nating i-direct para mag-experiment tayo. Mabilis naman po ito kasi marami na siyang ugat. So ito, medyo nag-ugat ang mga cuttings kasi maulan-ulan. Kaya maganda mag-market kapag umuulan talaga. So makakapagpadami tayo ng rootstock. Tapos idudugtong natin yung ibang variety. So ang gagawin ko ngayon is kukunin ko to, cutting ko to, at itatanim natin dito. I-direct ko na siya. Subukan natin i-direct. Dito na lang dito. Para mas mabilis na mabuhay kapag nauulan ng. Tapos idudugtong natin doon sa ibang variety na Baikonur. Try lang natin experiment. So, kakating ko muna to. Tatanggalin ko itong naka-plastic. Tapos dito natin tatanin. Lumabang na siya din sa taas. Pagdating dyan sa taas, idudugtong naman natin itong variety na Baikonur na ito. Pwede pagdidikitin ko lang yung ano niya, guys, yung dalawang part niya. So itanim na lang natin to. Lagyan ko to ng mga organic, tae ng mga manok, at halong mga nabulok na mga dahon. Tapos itanggalin natin itong plastic niya. Pero dahan-dahan lang guys kasi maselan pa rin to once na magalaw tapos maputulan ng ugat. May tendency pa rin na mamatay. Pero sa tingin ko itong ganitong medyo okay naman na siya eh. Matibay na siya kasi marami na siyang ugat. So tanggalin, medyo mapurol yung cutting ko. Sige. So ito tanggalin natin. Tapos yung plastic niya. Kahit na kahit na hindi nyo masyado tanggalin yung plastic para hindi masira at hindi siya masaktan. Basta may may buka lang natin na may lalabasan lang yung ugat niya. Ang importante dito sa pinakababa kasi sa baba magkano lalabas. Itong ugat na ito. Once na nakalabas yan, dire-diretso na yung pag-ugat niya sa lupa. Kahit na huwag mo na tanggalin ito, kahit hanggang dyan lang. Tapos, yan. Hindi na yan, basta makalabas lang siya. Tatanim na lang natin na ganito. Yan. Dami ng ugat, kaya sigurado na bubuhay. So, ganito lang yung gawin nyo. Mag-market na lang kayo para dumami yung rootstock. Sigurado mabuhay na siya pag meron na. Tapos, lagyan natin ngayon ng mga organic. Ang ilalagay ko dito is yung pinatuyong mga eggshells. Kahit anong eggshells kasi ang eggshells is mayaman yan sa calcium. So, kapag lalagyan natin to ng mga eggshells, katulad nito, lalagyan ko ngayon siya ng eggshells na tuyo. Ito. Kasi, parang na rin to, parang organic na pataba na calcium nitrate. Ang calcium nitrate ay nakakatulong ito magpadami ng mga talbos ng grapes natin para mas mabilis tumubo.
Ito, ikakat ko siya ngayon dito at idudugtong ko sa variety na buy ko pa. So, palitasin lang muna natin siya ng 1 week. At ito yung bicolor na variety at dinugtong ko nga dito. So, pinaglapat ko lang yung nila, yung bark nila. Kinat ko yung bark ng rootstock natin, tapos yung bark dun sa kabila, hindi ko muna siya kinat, pero tinapyasan ko. Tapos pinagdugtong ko para successful yung graft. Parang nag-graft din tayo, pero itong experiment ko na to, sinubukan ko lang para makita ko mas mabilis siyang kumapit sa buhay na bark doon sa tinanim natin. Ayan. Ayan, no, successful. Kitang-kita. Na siya, nagdikit na sila. So, ibang variety yan, dugtong ng ibang variety. Ito yung mga paraan na, iba't ibang klaseng paraan ng pagpa-farming kasi ng mga grapes. Daming mga graph. Pero ito sinubukan ko lang para mas mabilis dumami yung yung grapes natin na mapadami yung iba't ibang klaseng variety. So, yun lang guys, ang share ko.